Nandiyan na ba si Senate President Drilon? Ayan na. Nasa ating linya po mabigyan si dating Senate President Franklin Drilon. Abay, alamin nga natin kung ano nga ba ha? Medyo lumiit yung font. Ay, Jarvik, di ko mabasa yung computer natin. Alam mo na lumalabo na ang mata natin. Ayan. Kaugnay sa deportation po ni dating Congressman Saldico. Ayan. May magiging hadlang ba? Ayan. At kung ide-deport ba siya? Ayan. Siya ba ay ide-deport sa Pilipinas o dun sa Portugal? Senator Franklin Drilon, sir. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senator, sir. Lakay, magandang umaga po. Long time no hear. Oo nga po. Miss na miss ko na po kayo, Senator, sir. Ayan. Kumusta po kayo? Tumatanda ka na, hindi mo na mabasa yung sa computer. Kanina pa ako naghihintay sa iyo. Oo nga po. Good morning, Lakay. Maganda umaga. Hindi ko kasi tinanggal yung aking salamin. Pagka tinatanggal ko salamin, nakabasa ako ng malayo. Pagka malapit, di ko mabasa. Sige. Okay. Anyway, kayo po ay veterano, Mr. Senate President, sir. Ayan. At kayo po ay veterano sa batas. Una po, pag-usapan natin ito si Saldico. Ayan. Pwede po bang maibalik agad sa Pilipinas o kung siya ay Portuguese national, saan ba siya ibabalik? Pilipinas o sa Portugal? Okay. Unang-una po, depende yan sa batas doon sa Czech Republic kung saan siya hinuli. Mm-hmm. Pangalawa, hindi po siya hinuli dahilan sa mga kaso sa ating bansa. Hinuli po siya, diniting siya dahil po undocumented alien si Saldico. Saldi. At undocumented alien siya dahil kinansela ng bansang Pilipinas ang kanyang passport. Kaya wala po siyang dokumento pagpasok sa Germany. Kaya ibinalik siya sa Czech Republic, sa Prague. Oo, kung saan siya nanggaling. Kaya siya po ay i-deport. Ang gaano katagal yung deportation, hindi ko po alam dahil depende po yan sa batas ng Czech Republic. Isa pang tanong, saan ba siya ibabalik? Sa Germany ba? O sa Pilipinas? Wala po akong sagot dyan. Depende po yan sa batas ng Czech Republic. Nung ako po ay Secretary of Justice, ginagamit ko rin yung paraan na ikakansela yung passport nung wala pa tayong tratado sa Amerika. May mga pagkakataon noon na yung American Embassy bibigyan ng notice ang pamahalaan na ang passport ng isang Amerikano ay na-cancel. Kaya kung nasa Pilipinas siya po ay undocumented alien dahilan sa yung kanyang pasaporte na siyang nagpapatuloy na siya po ay Amerikano ay nakansela. Kaya po, dinideport natin siya doon kung saan siya nanggaling, usually sa Amerika naman. Dahil yung ating batas ang sinasabi, pag ikaw ay hindi pinayagan pumasok sa ating bansa, ibabalik ka kung saan ka ba nanggaling. Ito po, nanggaling siya sa, hindi ko alam kung saan siya nanggaling at hindi ko alam kung ano ang patakaran sa Czech Republic, kung siya po ba'y maibalik sa Pilipinas agad or sa kung saan siya galing sa Germany. Tapos po, hindi ko alam ang proseso. Pwede po bang i-apila ni Saldico ang kanyang deportation or exclusion mula sa Czech Republic. Pwede niyo po bang i-apila? Hindi ko alam kung anong patakaran doon. O pwede ba siya mag-apply ng asylum? Hindi ko rin alam dahil yan po ay base doon sa patakaran sa Czech Republic. Ang pinakamabuti po ang ating bansa ay magkaroon ng pag-usap doon po sa Czech Republic at sasabihin, kailangan po namin si Saldico dito kung pwedeng bilisan ang proseso para po may balik siya sa aming bansa. Yun lang po ang maating magagawa. Pero hindi naman pwedeng sabihin na, hoy, ibalik mo yan dahil
mayroon yung warrant of arrest. Hindi po ganoon. Kailangan may proseso at hindi ko alam kung anong proseso on the deportation of aliens doon po sa Czech Republic. Ayan. Isa pa, Senator Drilon, sir, alam niyo po ba ang batas tungkol dito yung sinasabi po na kahit na may extradition treaty ang dalawang bansa, kapag Interpol daw po ang pumasok mababaliwala ang extradition treaty. Tama ba yun, Senator Drilon, sir? Depende po yan sa patakaran o sa batas. Doon po sa kung saan manggagaling yung deport. Because kahit po mayroong extradition treaty o mayroong extradition treaty at mayroong red notice ng Interpol, may karapatan pa rin ang isang tao na pumunta sa husgado at i-question yung deportation or yung red alert na sinasabi. Ayan. Isa pa, Senator Drilon, sir, tama po ba ayan sa international law? Pagka ba ang isang tao ay nag-apply ng political asylum, tama po ba na once na nag-apply po kayo ay protected na kayo na inyong in-applyan bansa? Ayan, kahit under investigation, under study pa ang application for political amnesty. Asylum. Partner, hindi ko masyadong naintindihan. Pakiulit lang, please. Senator, pagka ba ang isang fugitive halimbawa humingi ng political asylum sa isang bansa, tama po ba na may mga nagsasabi kasi na once na nag-apply isang tao ng political asylum, protected na siya ng bansang kanyang pinag-applyan. Kahit hindi pa aprobado, pinag-aaralan pa ang kanyang application for political asylum. Depende po yan sa batas ng bansa kung saan siya na-detain. Kung yun bang, unang-una, ang unang tinitingnan dyan, ay siya ba'y entitled sa political asylum? Ayan. Dahil yung political asylum, binibigay lamang doon sa nagpapatunay na sila po'y ginigipit dahil sa kanilang paniniwalang political. Kung hindi naman dahilan doon, hindi naman sa paniniwalang political, kung hindi mo patunayan na yung kanyang pag-arrest ay dahil sa kanyang paniniwalang political, hindi po papayagan mag-asylum. Yun po ang general rule. Kaya po, yan din siguro ang mangyayari doon sa Netherlands, in the Czech Republic. Tignan mo na kung entitled si Saldico sa asylum. Ibig sabihin, talaga bang kinansila ang kanyang passport dahil sa political reasons. Yan po ay nasa husgado ng Czech Republic upang suriin at pagdesisyonan. Ayan, Senator Drilon, sir, alam ko na kayo po ay nakasubaybay din sa issue ng grabing korupsyon lalo sa flood control scandal. Si Saldico ba ay qualified pang maging state witness dito sa flood control scam, Senator, sir? Hindi qualified si Saldico. Dahilan po ang kwalifikasyon na maging state witness ay ikaw ay least guilty or not the most guilty. Ibig sabihin, ikaw ang pinakabaliit ang kasalanan mo sa krimen na nangyayari. Dito naman, hindi naman po pwedeng siya ang least guilty. Pwede pa siguro siya ang most guilty. Kung basehan natin yung mga nare-report sa media na siya po, si Saldico, bilang chairman ng Appropriations Committee, dahilan po sa kanyang mga entry sa budget, kagaya ng mga unprogrammed appropriation na ginamit para gawin itong corruption. Siya po, kung basihan mo po sa news report, siya po ang namuno nito. Kaya hindi pwede na siya po ay maging state witness. Ayan, Senator, sir, sa impeachment naman laban kay Vice President Sara, sa tingin niyo ba malakas ang mga ebidensya laban sa kanya at ito ba ay makakakyat sa impeachment court sa Senado? Yan po, hindi ko po masagot yan. Unang-una, hindi ko po nakita ang ebidensya laban sa kay Vice President Sara. At ayaw bilang isang abogado po at dating Secretary of Justice, ayaw kong basihan lang ang mga
nag-report sa mga pahayagan. Lalo na kahit na bang gagaling kay Lakay sa DRA. Apo. Hindi po yan ang ebidensya na tatanggapin ng husgado. Kailangan dokumentado at testimony under oath. Ayan, Senator De Leon, sir, sabi nga 2028 is just around the corner. Ano ang plano ng Liberal Party? May pambato na ba ang Liberal Party sa darating na presidential election, Senator De Leon, sir? Ay, sasanay pa kami sa election sa 2028 at naghahanap kami ng aming kandidato na siyang aming may harap sa taong bayan na nakakarapat dapat na ihalal at ilagay sa pwesto. Sa ngayon po, patuloy pa ang aming proseso para makabuo ng isang kandidato sa darating na halalan. Maaga pa, isabi nga 1 week is too long in politics. Sa isang linggo sa politika, maraming mangyayari. Lalo lang 2 taon pa bago po mag-halalan. Kaya may panahon pa, kami po ay in the process of choosing our candidate. Sabi nga, Senator, sir, pagka daw presidente ay na-ambisyon dapat 3 years daw po ang preparation, 2 years na lang Ang iba po yung preparation at saka pagpili ng kandidato. Opo. Sigurado ako yung may mga balak na lumaho sa 2028 ay naghahanda na ngayon. Ngunit ang tanong, ang Partido Liberal ba ay napupusuan na? Sa ngayon po, wala pa. Akala ko ba si Mayor Leni Robredo? Nakausap niyo na po ba siya, Senator, sir? Nakakausap ko, pero hello lang, kamusta ang naga? Paano kami makakatulong? Wala po kami, ayaw niyang pag-uusapan ng politika dahil ibig muna ni Mayor Leni na mag-concentrate sa kanyang tungkulin bilang mayor ng Naga bago po ang politika pag-uusapan. Wala bang Leni Kiko, Leni Bam o Leni Risa tandem? Wala po, walang ganon. Pwedeng Drilon, Lakay, yun. Senator De Leon, sir, ayan, ano sa tingin nyo? Kung hindi po ma-impeach ang VP Sara, siya ba talaga ang woman to beat pagdating ng 2028, Senator, sir? Kung ang eleksyon bukas, siya po siguro nakakalaman. Ngunit ang sabi ko kanina, mas haba na 1 linggo sa politika, 2 taon pang bago mag-2028, marami pang mangyayari. Kaya wala po, hindi po natin masasabi na si Sara na ang susunod na Pangulo. Ayan. Kayo po, babalik ba sa politika sa 2028? Paano? Tatagbo pa kayo na senador, Senator, sir, sa 2028? Ako po hirap na lumakad. Lalo po, hirap akong tumakbo. Ako po masaya dito sa buhay ko ngayon sa katunayan ng Lakay. Yes, sir. Ako papunta ngayon sa Korte Suprema. Bakit? At hiniling ang opinion ko ng Korte Suprema bilang isang kaibigan ng Korte para magbigay ng opinion tungkol sa unprogrammed appropriation at dito sa nangyari na kung paano nagamit ang ating budget doon po sa korupsyon na nangyari sa ating mga flood control programs. Sinumbida po ako ng Supreme Court. May session ngayon alas 9:30 at ako po mag-argue bilang kaibigan ng husgado, hindi po bilang petitioner o respondent. Ayan. Di isama na rin Senator De Leon, sir. Yan. Yung sinasabi na yun daw pong allocable ay new form of pork barrel. Paano, partner? Yung pong sinasabing allocable sa Senator De Leon, sir. Iyan daw po ay panibagong tawag sa pork barrel. Tama po yan. Noong panahon ko, Lakay, hindi ko po narinig yung allocable at unallocable. Gayon na po lang narinig yan. Kaya aking nagtanong ako, ano bang ibig sabihin ito? Dahil yan po, yan ay bagong termino na lumabas lang noong
mga 2015, 2016. Ayan, maraming salamat Senator Drilon sir at patutuan ko po yung inyong argument kung ano po inyong opinion bilang friend of the court dito sa gagawin yung pagdalo sa hearing sa Supreme Court ngayon. Thank you sir and maraming salamat. Malakas po kayo. Salamat. Lakad-lakad po kayo para makatakbo pa kayo. Nawala na. Ayan.